Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng panayam kasama ang digital advocacy group na Digital Pinoys dahil kung atin pong matatandaan ay nag-lapse na into law ang ngayon tinatawag ng Konektadong Pinoy Act. Nasa linya na ng ating komunikasyon ang national campaigner ng Digital Pinoys na si Ginoong Ronald Gustilo. Sir Ronald, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, magandang tanghali po Miss Steph at magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat pong muli, Sir Ronald, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Although meron na pong opisyal na pahayag na inilabas po yung Digital Pinoy sa pagsasabatas po ng Konektadong Pinoy Act, nais po naming malaman kung ano po yung kabuang naging reaksyon po ng inyong grupo sa pag-lapse ng dating Konektadong Pinoy Bill bilang isang batas. Ano po ba yung naging posisyon po ng Digital Pinoys patungkol po sa Konektadong Pinoy Act? Well, syempre, wini-welcome natin na isa na itong ganap na batas. Nakikita kasi natin na ang Konektadong Pinoy Act ay isang malaking hakbang, excuse me, isang magandang hakbang para magkaroon ng mas magandang kompetisyon sa industriya ng telecommunications, lalo-lalo sa internet service. So nakikita natin, hopefully, na may sa katuparan as soon as possible yung isinusulong ng batas na magkaroon ng mas magandang serbisyo para sa mga consumers, and at the same time, bukod sa magandang serbisyo ay mas affordable at mas reliable na internet service para sa ating lahat. Sir Ronald, base po sa inyong pag-aaral po diyan sa Digital Pinoys, paano po ba eksaktong makatutulong bukod sa inyong nabanggit ang Konektadong Pinoy Act sa ating mga kababayan? Sorry, medyo nawawala-wala yung medyo malabo yung dating ng audio. Pwede pakiulit? Ayun. Naririnig niyo po ako, Sir Ronald? Ayan, medyo malinaw pero may parang kasi may parang nagstatic. Nagsastatic. Sige po. Ito ulitin ko na lamang po yung tanong, Sir Ronald. Base po sa inyong pag-aaral dyan sa Digital Pinoys, bukod sa mga nabanggit nyo na po kanina, paano po ba eksaktong nakatutulong itong Konektadong Pinoy Act sa ating mga kababayan? Well, yung isang malaking tulong na maibibigay niyan syempre yung pagbubukas ng industriya ng telekomunikasyon sa iba pang mga players, parang ayon sa mga balita, si DICT Secretary Henry Aguda ay nakipag-ugnayan na sa kanya ang mahigit 20 ISP providers o internet service providers na nagnanais na makapasok dito sa Pilipinas para mag-operate, at isa itong magandang senyales kasi ibig sabihin kung mas maraming mapagpipilian yung ating mga kababayan ay nangangahulugan din na posibleng magdulot din ito ng mas magandang serbisyo kasi
Siyempre, kung dati ay limitado yung bilang ng ating pinagpipilian at kung ano lamang yung i-offer nila, ay yun na lamang yung pwede nating pagpilian. Ngayon, sa pagpasok ng mga dagdag na mga bagong players, ay meron din silang dala na ibang offer, no? So we are hoping na ito yung magiging driving force patung Ayun, medyo naputol tayo. Ayun, go ahead po. Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technical side. Ayan, pa-check na lamang po kung nakakapasok si Sir Ronald. Ayun, wala pa. Ayan, habang hinihintay natin, balikan natin si Sir Ronald maya-maya, ay tutung muna tayo sa ating balitaan. Malacanang naglabas ng relief order kay Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa isang kalatas mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin, tinanggal bilang Chief ng Philippine National Police o PNP si General Torre kasunod ito ng direktiba mula sa tanggapan ng Pangulo. Inatasan si General Torre na tiyakin ang maayos at kumpletong paglilipat ng lahat ng dokumento at impormasyon sa kanyang opisina para sa tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng PNP. Sa isang pulong balitaan naman, nabanggit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na kinokonsidera ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng bagong posisyon sa pamahalaan si General Torre. Samantala, inanunsyo naman ni Secretary Remulla na si Police General Melencio Nartates Jr. na ang bagong itinalagang PNP chief na papalit kay General Torre. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pa nating mga balita, hindi lang ang mga concerned citizen, kundi pati na rin ang mga lokal na pamahalaan ay nag-uulat na sa tanggapan ng Pangulo ng mga palpak na public works projects. Pinuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nagsagawa ng inspeksyon sa ilang public works projects sa Benguet Province matapos iparating ng LGU ang hindi maayos na proyekto. Nakita ng Pangulo ang tinukoy na proyekto ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at nakita nila ang malaking kapalpakan ang ginawa at sayang ang inilaang pondo para rito. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Baguio City Mayor Benjamin Magalong personal nang nag-abot ng documents folder kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng ginawa nitong inspeksyon sa multi-million rockshed project sa Cannon Road nitong weekend. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. May iniabot ng mga dokumento si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagamat wala namang idinatalya pa sa nilalaman ng documents folder na iniabot sa punong ekutibo, una na ang nabanggit ng alkalde sa mga panayam na magsusumite siya ng mga dokumento sa Pangulo na may kinalaman sa anyay malaking anomalya sa mga flood control projects. Sinasabing nagsilbing cue ang pag-aabot ng importanteng dokumento ni Magalong sa Pangulo ang pahayag noon ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro
na anumang oras ay maaaring maibigay ito sa Chief Executive. Kaugnay nito ay nabanggit naman ng punong ekutibo sa kanyang inspeksyon nitong weekend sa Baguio na ang pagiging vocal ni Mayor Magalong sa isyu ng infrastructure anomaly ang nagtulak sa kanya para sa diin ang rockshed project sa Cannon Road nitong weekend. Dito na nga ipinahayag ng Presidente na walang saysay ang ginawang rockshed at rock netting projects na pasok sa asuntong economic sabotage ang maaaring kaharapin ng mga sangkot sa nasabing anomalya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Mayor Ben has been very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, babalikan muna natin si Sir Ronald Gustilo na National Campaigner po ng Digital Pinoys para sa ating paksang Konektadong Pinoy Act. Sir Ronald, welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali muli, Miss Steph, at magandang tanghali muli sa inyong mga taga-subaybay. Sir Ronald, ulitin ko lamang po yung naging second question kanina. Base po sa inyong pag-aaral dyan sa Digital Pinoys, bukod sa mga nabanggit nyo na po kanina, paano po ba eksaktong makatutulong sa ating mga kababayan ito pong Konektadong Pinoy Act? Well, ayun nga, bukod nga doon sa yung ini-envision niya no, na makapagbigay ng mas maayos pa at mas reliable at mas affordable na serbisyo sa ating mga kababayan, ay syempre yung pagpapabilis ng pagpaparating ng serbisyo ng internet sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung mga GIDA. Ito yung mga malalayong mga pook na talaga sa ating mga probinsya. No? And at the same time, yung batas, very clear siya doon sa sinasabi na kailangan kapag mayroong reklamo yung mga consumer ay maresolba ito sa pinakamabilis na panahon. No? So, siguro ito na yung magiging daan para matapos na yung ating mga reklamo na kapag bumabagsak yung ating internet service, ang tagal-tagal i-restore. So, hopefully yan yung mga benepisyo na matamasa natin sa mga susunod na panahon once na naging effective na itong batas na ito. Sir Ronald, noong isang panukalang batas pa lamang, yung Konektadong Pinoy Act, ay may mga grupo po na nagpahayag ng kumbaga mga pangamba, ng mga disadvantages o security risk na nakapalibot po sa naturang batas. Bilang bahagi po ng isang digital advocacy group, ano po yung inyong maimumungkahi, especially dun sa mga magi-implement po ng batas na ito upang mai-address yung mga nasabing concerns? Well, alam nyo, tingin ko yung IRR, very important yan. No? Lalo ngayon na inuumpisahan na ng DICT yung pagka-craft ng implementing rules and regulations. Kailangan talaga maging malinaw yung IRR patungkol doon sa mga binabanggit na mga security risk na dala ng batas. No? Pero malinaw naman yung mandato ng ating gobyerno, malinaw ang mandato ng ating mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng DICT at ng CICC na proteksyonan yung mga Pilipino laban sa mga cyber attacks at iba pang mga banta na dala ng digital technology. Ano? So, syempre hindi naman papayag yung ating gobyerno na mas mailagay sa alanganin yung seguridad ng ating mga kababayan. No? So, sisilipin natin at sisiguraduhin natin na habang ina-address yung kanilang mga concerns ay yung buong esensya naman din ng Konektadong Pinoy Bill o ng Konektadong Pinoy Act ay nandyan pa rin at hindi ito mawawater down. At nabanggit niyo na rin po no, yung IRR. Ano po ang maaaring maging papel ng mga grupo tulad po ninyo dyan sa Digital Pinoys upang masiguro na maayos pong maipatupad ang nabanggit na batas? Well, syempre kung tayo ay may imbitahan doon sa
para kahit mag-obserba o mag-share ng inputs doon sa implementing rules and regulations ay buong puso po natin itong tatanggapin. Pero syempre, gayon pa man, kahit po hindi tayo maimbitahan ay babantayan ho natin yung proseso ho ng pagsasagawa ng IRR. Alam nyo, hindi naman ho maitatanggi na meron hong partnership ngayon ang Digital Pinoy sa CICC, and in turn sa DICT ay meron din naman tayong pakikipag-ugnayan. Talaga hong tayo ho ilalapit para maging kabahagi ho o kahit makapag-share man lamang po ng inputs doon ho sa mga ilalagay sa implementing rules and regulations. Ang mahalaga po dito, masiguro na yung tunay na hangarin ng batas na mabigyan ng maganda at abot kaya at reliable na internet service ang ating mga kababayan, ang numero uno hong nasa ini-envision at pinoprotektahan ng at tinataguyod ng IRR, habang sinisiguro din po ang seguridad ng ating mga kababayan sa internet. At bago ko po kayo pakawalan, Sir Ronald, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe po sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon? Well, syempre po, lagi po sa ating pong mga kababayan, alam niyo ho, kahit po ano hong batas na ipasa ho ng ating pamahalaan, kahit anong programa ho ang isulong ng ating pamahalaan kasama ang pribadong sektor, pinakamahalagang parte pa rin po ng pagsisiguro ng ating ng integridad ng ating mga personal na impormasyon, ng ating cybersecurity, ay syempre yung pangangalaga po natin mismo sa ating mga sarili. Mahalaga po, wag ho tayong magpapaloko sa mga cybercriminals, wag ho tayong maniniwala na kapag kayo ho ay kayo kahit wala ho kayong salihan ay may mapapanalunan po ho kayo. At lagi po nating tatandaan, if an offer is too good to be true, it's not true. Kaya lagi po tayong magduda at lagi po tayong magdoble ingat ho tayo sa mga manloloko, lalong-lalo ho sa mga cybercriminals. And with that, maraming salamat pong muli, Sir Ronald, sa pagsama po sa amin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat at magandang araw po. At atin po nakasama ang national campaigner ng grupong Digital Pinoys, walang iba kundi si Sir Ronald Gustilo. Magbabalik na po tayo sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong bansa na sama-samang sugpuin ang korupsyon. Kasabay nito, nagbabala ang punong ehekutibo na mananagot sinumang opisyal at individual na nasa likod ng mga maanomalyang public works projects. Binigyang din ng Pangulo na hindi lang pondo ng bayan ang ninanakaw ng korupsyon, kundi pati kalusugan, pangarap at kinabukasan ng susunod na henerasyon. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagot din namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pagdaan ng mga national government funding o funded project sa pagbusisi ng lokal na pamahalaan, suportado ng League of Cities of the Philippines. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Nagkakaisa ang League of Cities of the Philippines sa pagsuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naisin nitong dumaan muna sa mga local government unit ang mga national government funded projects bago ito ay patupad. Ang kay LCP President at San Juan City Mayor Francis Zamora, ang pahayag ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan. Naniniwala silang sa pamagitan nito ay magiging epektibo at mas mapaghuhusay ang pagpapatupad ng mga proyekto sa kanilang nasasakupan. Pagtitiyak ng liga ng mga lungsod sa bansa sa mga ahensya ng national
national government, makikipagtulungan sila sa pagbabantay sa mga government-funded project. Ito ay dahil para matiyak ang responsableng paggamit ng pera, kundi ay para mapalakas din ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Public Works and Highways o DPWH ikinabahala ang issue hinggil sa suhulan kung saan sangkot ang isang district engineer sa Batangas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na seryosong tinutugunan ang mga alegasyon laban sa isang district engineer sa Batangas. Ayon sa DPWH, hindi nila kinukonsinte ang anumang uri ng katiwalian at buo ang suporta nila sa investigasyon ng mga kinaukulang otoridad. Kasunod nito, agad na i-relieve sa pwesto ang nasabing opisyal at ipapataw ang preventive suspension. Git ng ahensya, sino mang mapapatunayang nagkasala ay dapat managot at harapin ang buong bigat ng batas. Matatandang lumutang ang alegasyon na ang isang district engineer na nagngangalang Abelardo Calalo na naka-assign sa Batangas ay na-entrap at nakatakdang sampahan ng kaso bukas ni Congressman Leandro Liviste matapos tangkaing suhulan ng 360 million pesos ang mambabatas. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga substandard at nasirang flood control project, ipasasagot ang pagkukumpuni sa contractors ayon sa Batangas Solon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan si Batangas Representative Leandro Legarda Liviste na magsagawa ng malawakang technical audit sa lahat ng flood control project ng DPWH. Kasunod dito ng kanyang personal na pag-inspeksyon sa nasirang flood control project sa Binambang River na anya ay nagkakahalaga ng 338 million pesos. Dito natuklasan nila na 3.96 hanggang 5.5 meters lamang ang steel sheets na ginamit. Malayo sa plano na DPWH na dapat ay 15 meters. Naniniwalang kinatawan na kailangan lamang ng sapat na ebidensya upang mapanagot at makasuhan ang mga sangkot sa palpak na flood control project. Mungkahi pa niya ang mga kakikitaan ng substandard at kulang na materyales ay ipasagot sa kontraktor upang maitama batay sa inaprobahang specification. Ngayong araw naman ay maghahain sa ng kaso laban sa DPWH, Batangas 1st District Engineer na si Abelardo Calalo sa Batangas Provincial Prosecutor matapos ang tangkang panunuhol para itigil na yung pag-iimbestiga sa mga proyekto. Pero diin ni Revise na hindi ito issue ng tangkang panunuhol lamang sa kanya, kundi ang substandard ng mga proyekto na DPWH. Anya ang mahalagang punto ay kung napakinabangan ba ng taong bayan ang kanilang buwis. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Commuters Group planong maghain ng class suit laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Pinag-aaralan na ng Lawyers and Commuter Safety and Protection o LCSP ang pagsasampa ng class suit laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ito sa gitna ng issue ng umano'y malawakang korupsyon sa flood control projects na nagresulta sa bilyon-bilyong pisong ghost projects. Git ng grupo, dapat managot ang mga kontraktor at opisyal ng gobyernong sangkot sa mga maanumalyang proyekto para mabigyan naman ng hustisya ang abala, gastos at perwisyong dinaranas ng mga motorista at commuter. Ayon sa grupo, tuwing may matinding pagbaha, ramdam na ramdam ng mga motorista at commuter ang epekto nito. Dahil lalong bumibigat ang trapiko, maraming sasakyan ang naaabutan ng baha at nasisira at pagkatapos ng baha ay lubak-lubak at sira-sira na ang mga kalsada. Para din anya sa mga commuter, kalbaryo ang baha dahil sa hirap na sumakay, maraming nasa-stranded at posible pang magkasakit gaya ng leptospirosis. Matatanda ang mismong si Pangulong Marcos Jr. na ang nakatutok rito at naglunsad ng sumbong sa Pangulo website para sa ulat ng mga mamamayan hinggil sa mga manumalyang flood control projects. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga senador hindi pa ligtas sa issue ng mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Senador Ping Lacson, ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nagpaalala si Senador Ping Lacson na hindi paligtas ang mga senador sa kontrobersiya ng ghost flood control projects. Ayon sa senador, parehong mga senador at kongresista ang nagsingit o nagsulong ng amyenda sa national budget. Naniniwala ang mambabatas na posibleng may senador na nag-insert ng pondo sa flood control projects at bahagi ng 25% share na tinatawag na funder o proponent o sponsor ng insertions. Maaari anyang nagkaroon din ng karapatan ng mga mambabatas sa gumawa ng insertions para pumili ng kontratista. Gayunpaman, hindi pa mapangalanan ni Lacson kung sinong senador ang posibleng sangkot sa maanomalyang mga proyekto hanggat wala pang matibay na ebidensya. Lalantad lang niya ang mga natuklasan oras na may makalap na solidong basihan para dito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ASEAN Youth pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mamuhunan at linangin pa ang kanilang kakayanan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Mas mahalaga ang kakayahan kumpara sa langis, mas nagtatagal kumpara sa ginto, at mas makapag-aangat ng buhay kumpara sa teknolohiya. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa opisyal na pagbubukas ng ika-14 na World Skills ASEAN 2025 na ginanap sa Pasay City. Ang kaganapang ito tatagal hanggang sa Huwebes at lalahukan ng nasa 300 kinatawan mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Payo ng Pangulo sa mga kabataan, patuloy na linangin ang kanilang kakayahan, kaalaman at pagiging malikhain, lalo't napakalaking halaga nito sa isang nagbabagong mundo. Katunayan, ayon kay Pangulo Marcos, sa mga ito nakasalalay ang tunay na tagumpay ng isang individual at ng isang nasyon sa pangkabuuan. Ito rin ayon kay Pangulo Marcos ang dahilan kung bakit ang ASEAN region nagsasagawa ng mga ganitong patimpalak at patuloy na mamumuhunan sa talento at pagbibigay oportunidad sa mga mamamayan nito. True success depends on the skills, the knowledge, and the creativity of our people. And this is why we hold events such as this, to invest in our people, nurture their talents, and give them opportunities to further grow. As a gateway for learning, collaboration, and cultural exchange, the World Skills ASEAN serves as a stage where young people push their limits, competing not only for medals, but for the pride of their nations. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pakikibahagi ng kabataan sa pagsusulong at kamalayan ng tungkuling sibil. Ayon sa Pangulo, importante ang papel ng bagong henerasyon para sa kinabukasan ng ating bayan. Aniya, bawat Pilipino ay may tungkulin na mas maging mapanuri, labanan ang korupsyon at ipaglaban ang karapatan natin. Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Agriculture o DA magbabantay sa mga magmamanipula ng presyo ng imported rice. Balikan natin si Mary Ann Bastasa para sa balita. Sa harap ng nakaambang implementasyon ng import ban sa Setyembre, tiniyak ng Department of Agriculture na mahigpit itong babantayan
ang mga posibleng magmanipula ng presyo ng imported rice sa merkado. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa, regular na nagsasagawa ng monitoring ang DA at DTI para matukoy ang mga establishmentong nagtatakda ng mas mataas na presyo. Git ni de Mesa, hindi totoo ang sinasabi ng ilan na nauubos ang supply ng imported rice. Katunayan sa datos anyon ng DA, higit 200,000 na metriko tonelada ng imported rice ang pumasok sa bansa. Dito lamang kalagitnaan ng Agosto at inaasahan pang madaragdagan ito bago magsimula ang import suspension. Dagdag pa ng opisyal ngayong wet season na inaasahan ng mataas na produksyon o mahigit 11 milyong metriko tonelada ng palay. Paalala ng DA, may nauna ng babala sa Agriculture Secretary Chu Laurel sa mga negosyanteng magtatakang magsamantala sa presyo ng bigas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, rerepasuhin ang ilang dekada ng tuntunin sa mga multa para protektahan ang stakeholders. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Plano ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pag-update sa ilang dekada ng tuntunin sa mga multa laban sa mga iring real estate companies at practitioners. Layo nito upang maprotektahan ang parehong mga bumibili ng bahay at law-abiding developers. Ayon kay DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling, malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang malinis, mabilis at may malasakit na pagsisilbi sa taong bayan. Inatasan ng kalihim si Senior Undersecretary Sharon Pate Pakis na pangunahan ang pag-review sa mga naunang issuances at batas sa government penalties at fines. Sa kasalukuyan, sinusuri ng DSSUD ang implementing rules and regulations, guidelines, administrative fines and penalties on Presidential Decree 957 of 1976, BP 220 at Republic Act 7279. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga reforma para sa OFW domestic helpers patunay ng malasakit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa migrant workers. Ayon yan kay House Speaker Martin Romualdez. Balikan natin si Kathleen Forbes para sa balita. Welcome para kay Speaker Martin Romualdez ang mga bagong reforma na inilunsad the Department of Migrant Workers para sa mga overseas Filipino domestic helpers. Patunay lamang anya ito na malasakit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapakanan, karapatan at dignidad ng mga tinaguriang bagong bayani ng bansa. Isa sa pangunahing hakbang ay ang pagtaas sa buwan ng minimum wage ng mga Filipino domestic helpers mula $400 patungo sa $500 na magiging epektibo makalipas ang 6 na araw mula sa paglalabas ng direktiba at isasama sa lahat ng kontrata na dadaan sa DMW. Pinuri ni Romualdez sa reforma at iginiit na hindi lamang ito magbibigay ng mas malaking tulong pinansyal sa mga pamilyang Pilipino, kundi mag-aangat din ng dignidad ng kanilang trabaho sa pandaigdigang labor force. Kabilang din sa mga bagong proteksyon ng DMW ang taunang libreng medical check-up para sa domestic workers, mandatory Know Your Employer video call bago lumagda sa kontrata at isang digital monitoring system na tinawag na Kumusta Kabayan para sa mga mas maagap na welfare checks. Ang mga reformang ito ay may kalakip naman anyang sapat na pondo mula sa Administrasyong Marcos. Sa 2026 National Expenditure Program, naglaan ng 10.2 billion pesos na pondo para sa DMW kung saan kasama na ang 1.2 billion para sa Action Fund at 1.3 billion para sa Emergency Repatriation Program. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Department of Science and Technology isinusulong ang paggamit ng natural wood stain para sa mga kasangkapan at kagamitang gawa sa kahoy. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Jolimar Acuyong ng Radyo Magazine.
Isinusulong ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute ang paggamit ng natural wood stain para sa mga kasangkapan at iba pang handicrafts na gawa sa kahoy. Kasama ang Namarabar Indigo Natural Dye Producers Cooperative, lain ng proyekto na gumawa ng eco-friendly at natural na pampakulay mula sa mga halaman. Ayon kay Project Leader Forester Aralyn Quintos Cortigera, bukod sa kakaibang kulay at gandang ibinibigay sa kahoy, mas ligtas ang natural dyes dahil mababa ang volatile organic compounds o VOC kumpara sa mga synthetic at imported. Narigan din naman ni DOST Secretary Renato Soledum Jr. na ito ay labis na makatutulong para sa kalikasan at sa mga tao dahil bukod sa pagiging environment friendly, magbubukas din ito ng mga oportunidad para sa local community. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Cuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Libo-libong establishmento sa Lawag City nabigyan ng Fire Safety Certificate ng BFP. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Umabot ang 5,946 ng establishmento tinakarehistro ken County Fire Safety Certificate manipod iti Bureau of Fire Protection dito Siyudad Tilawag. Segon kini Senior Fire Officer Juan Vergel Ramos, agtultuloy iti parag-inspeksyon ti Bureau of Fire Protection kadagiti establishmento iti Siyudad Agraman dagiti pagkasaraan wenno dormitoryo a paggigyanan dagiti estudyante ken dadumang occupants. Pagibasaran ti BFP Lawag ti bilang dagiti agnaned iti dormitoryo ket adda ti kay batugan aramid anas ken amay muntar. Kas ehemplo kasapulan ti fire detection device, emergency light, alarm system ken portable fire extinguisher no umabot iti 15 ti bilang dagiti agnanaed. Ilalawag pa ni Ramos sa masapol ti maysa a fire extinguisher iti kada 270 square meters ken nagdepende pa iti kalawa ken bilang ti kadsaaran ti maysa a dormitoryo. Inayon ni Ramos saan na may kan ti safety inspection certificate ti nagaplikar no saan na makumpleto dagiti kasapulan para ti pagtalgidan dagiti agyan ng runa iti fire alarm ano daduma kit depektibo dagitoy. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Lokal na pamahalaan ng Baknotan sa La Union pinalakas ang mga inisyatiba sa pampublikong kalusugan sa matagumpay na pagsasagawa ng CAF Caravan 2025. Narito si Albert Kawile para sa balita. Impakita ti lokal a gobyerno ti Baknotan La Union babayan ti panigidaulo ni Mayor Divina Fontanilla tiag tultuloy apan nagkumit na iti salon at ti publiko babayan tinabalegi apan nakaipatungpal ti CAF Caravan 2025 iti barangay Ginabang. Daytoy nga inisyatiba nga indulwan ti Municipal Health Office kaya naisentro iti panakapapigsa iti pananglaban iti sakit at TB wenno tuberculosis. Agdagop iti sang agasot sa 10 ket 6 a pasyente
tinakaawat iti komprehensibo pa nakapag-examine iti bagi ken naipayan kadagiti may tutup nga agas may batay kadagiti individual akasapulan ti salunat. Nainawin pa isang agasot nga individual ti nagpa-examine para iti TB babaen ti chest x-ray. Kadagiti nagpa-examine sa nga pulo nga individual ti nakakitaan kadagiti positibo a resulta iti x-ray ken dagos anay kendang para iti panagpa-examine iti plema tapno mapalakati na nanay a panakapasingked ken maitutop nga interbensyon medikal. Babaen kini Dr. Gilvic Tirso Aspiras maysa nga adult pulmonologist nang isayang katpay iti makapa-interes nga advocacy seminar ti TV amang pado iti panakamo ken mangitandudo kadagiti addang a pananglaped. Baraksid kadagiti serbisyo medikal na isayang kat iti aktibidad a panagmula iti kayo amang isimbolo iti panagkakadwa iti panagtaripato iti aglawlaw ken ti salunat ti publiko. Daytoy a komprehensibo nga inisyatiba ket mangpatalged iti diagkupas a commitment ti Baknotan LGU amang itandudo iti nasalunat ken awan TV a komunidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mga lokal na alagad ng sining nagpinta ng bagong mural sa Borongan City Plaza backstage para sa Padulong Festival. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Pen Pomida mula sa Borongan. Hapanginanuhan Borongan City Government nga mapreserbar ngan mapauswag ang kultura ngan tradisyon, ginpinturahan hin mga lokal nga artists and backstage area hana Borongan City Plaza hin kinabag-o nga mural kung kapartihan preparasyon para hanti padaraon nga Padulong Festival ngan Borongan City Fiesta. Ang proyekto ay nagtutuyo nga diri la maghatag hin bagong hitsura hana sabi nga lugar kundi magpahayag gihapon hin mas halaram nga kahulugan. Ang backstage area gasaksihan adlaw-adlaw nga kinabuhian mga Boronganon tikang hapamalitin karan-un pakig-istorya tubtub pagpahuway gintagan niya na hinbag-o nga kinabuhi pinaagyan mga pintar nga nagpapakitahan pangilalaan ngan pagkakaurusan komunidad. Sumalahan city government ini nga mural in magiging permanente nga pahinumdom ngan ang tradisyon ang nagdudugtong ha mga Boronganon ngan pinaagi hini mas napaparig-un ang pagkamahigugmaon ha syudad ngan hagin sa salinurog nga patron. Tikang Didia Syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Pen Pomida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Medical mission ng pamahalaan nagpatuloy sa Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Medical mission sa gobyernong Marcos pinaagi sa buhatan ni Congressman Yap nagpadadyon sa pagkakaron. Sa miaging simana gipahigayon ang medical mission sa barangay poblasyon Pintoyan, Southern Leyte. Sa maong kalihukan adunay libreng konsultasyon, laboratory, hingo sa ngipon ug medisina nga gipanghatag alang sa mga residente sa Pintoyan. Tumong og tudyo ni Congressman Kukuyap nga mas mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga katawhan. Suma pa usa kini kapaagi nga matagan og pagtagad ang mga masakiton nga way katakos pagbayad sa konsultasyon o dili makapalit og tambal og ingon man makatagamtam sa mga katawhan sa serbisyo sa atong gobyernong Marcos. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang Mindanao. Libo-libong Cagayanon dumalo sa DepEd PE Rhythmic Competition. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro.
Ana sa dili maubos sa 8,000 ka mga tao ang misaksi sa DepEd PE Rhythmic Competition nga gipahigayon sa Pilay Sports Complex Center kagahapon adlaw Agosto 25 ni kasamtangang tuig. Taliwala sa pagundak sa ulan, puno gihapon sa kasadya ug kabibo ang gipakita sa napulo ka mga contingents gikan sa nagkadalayng tulong haaning dakbayan kami salmot sa maong kompetisyon. Kini may kabahin usab sa pagsaulog sa Higalaay Festival agiga pagpasidungog usab kang Senior San Agustin ang patron sa Cagayan de Oro City. Base sa datos sa Incident Management Team sa City Disaster Reduction and Management Council, malinawon og hapsay og nagpakigbabaw ang kasadya og kabibo sa maong kalihukan. Subay niini gipasalamatan ni Mayor Rondo Clarix Oy ang kooperasyon sa mga katawhan labi na sa mga estudyante og usab sa Department of Education mayon man sa mga tutudlo niini nga sa makanunayon nagsuporta sa kalihukan sa Higalaay Festival. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Kokoy Bidida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Department of Agriculture o DA Region 9 iginawad ang 27 million pesos na halaga ng mga gamit sa pagsasaka at suportang pang-agrikultura sa mga magsasaka ng Isabela de Basilan. Narito si Justin Bulanon para sa balita. Receive 27.8 milyon de peso balod de mga makinarya, farm equipments isuporta para na agrikultura, el mga siyembrador na Isabela de Basilan estaba na Department of Agriculture del Region 9. El mga makinarya isuporta receive el mga beneficiaryo ay estaba bajo na diferente mga programa y proyekto del DA9, incluido na magayadali el mention ahensya para na sektor del mga siyembrador, el Cattle Multiply Farm Project, solar-powered greenhouse with hydroponics system, 4-wheel drive tractor y otros pa. Yakundusi el DA seremonya junto con el partisipasyon del gobyerno lokal de Isabela y mga diferente agricultural clusters na mencionado syudad. Tapidi también si Maria Melbawi, Regional Technical Director del DA9, con el continuando kooperasyon del mga siyembrador y gobyerno lokal del Isabela de Basilan. Desde aquí na syudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dakoy naman natin ang Iligan. Humigit kumulang 300 persons deprived of liberty o PDLs mula sa Lanao del Norte kasali bilang mga benepisyaryo ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Gibanabanang tulo kagatos ka preso ni Private Liberty o PDL sa Lanao del Norte Jail ang nakadawat og stepen nga 4,000. Unom kagatosong napulo ka pesos o 4,610 pesos na cash. Anasamkit nga stepen gikan sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa TUPAD program sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kini usa ka na po kaadlaw nga kalihukan sa pagpapananom nga naghatag og mubo nga trabaho alang sa mga PDL. Tumong niini nga programa maong pagtabang sa matag PDL ubos sa rehabilitation program alang sa ilang kahimtang. Samtang nangandab usab sila sa ilang pagbalik sa komunidad aron makakat-on og panginabuhi human makagawa sa prisuhan. Samtang nakig-alayon usab ang Department of Labor and Employment Condole sa Public Employment Service Office o PESO sa nasamkit nga probinsya. Ang nasamkit nga programa usa lang sa mga inisyatiba nga gilatid sa bagong gobernador sa Lanao del Norte, Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro, sa kampanya sa halapad nga programa sa Unlad, Lanao del Norte. Ikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at kalakalan makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Utang panlabas ng Pilipinas na natiling matatag sa unang 5 buwan ng taong 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nanatiling matatag ang kabuang debt service burden ng bansa sa unang 5 buwan ng 2025. Batay sa ulat ng BSP, umaabot sa $5.8 billion ang DSB mula Enero hanggang Mayo, halos kapareho ng $5.8 billion noong kaparehong panahon ng 2024 o katumbas ng 51% na paglago. Mas mataas ng 2.68% ang binayaran para sa principal na umaabot sa $2.6 billion kumpara sa $2.5 billion noong nakaraang taon. Samantala bahagyang bumaba naman sa 1.2% ang bayad sa interes. Ayon sa BSP, ang debt service burden ay sumasaklaw sa lahat ng bayad sa principal at interes matapos ang muling pagsasaayos ng utang kabilang ang mga fixed, medium at long-term credits, pautang mula sa International Monetary Fund, mga komersyal na bangko at new money facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, presyo ng karneng baboy tataas sa Burr months. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine. Posible magkaroon ng pagtaas sa presyo ng baboy sa pagpasok ng Burr months base sa Pork Producers Federation of the Philippines mula sa average farm gate price na 190 pesos per kilo. Ito ay maaaring tumaas sa 230 pesos per kilo na maaaring magdala ng retail price ng baboy sa 350 pesos per kilo. Bukod sa pagsirit ng demand ng pork products, nakakaapekto din ang sunod-sunod na ulan lalo na tuwing buwan ng Hulyo at Agosto. Nagpapatuloy din ang kinakaharap na problema ng mga hog raisers hinggil sa pagkalat ng African Swine Fever dahilan ng pagtaas sa presyo ng karneng baboy. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, Maharlika Investment Corporation at isang Saudi Arabian company lumagda ng kasunduan para i-develop ang renewable energy projects sa bansa. Balikan natin si Melanie Valdos Reyes para sa balita. Lumagda ang Maharlika Investment Corporation ng kasunduan sa pagitan ng Aqua Power para paunlarin ang renewable energy project for off-grid location sa bansa. Ang Aqua Power ay isang Saudi Arabian company na nag-ooperate bilang developer, investor at operator ng renewable energy at green hydrogen project. Ayon kay MIC President at Chief Operating Officer Rafael Consing Jr., kasalukuyan pa nilang pinag-aaralan kung saang bahagi ng bansa sisimulan ang proyekto. Sa ilalim ng kasunduan, nagkasundo ang dalawang panig na tuklasin ang pagpapaunlad ng renewable energy at energy storage project sa mga isla sa Pilipinas. Ayon naman sa Aqua Power, ang naturang partnership ay nagsisilbing shared commitment para sa inclusive energy access at sustainable development. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Martes, Agosto 26, ang halaga ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 6 centavos. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 44 pesos and 40 centavos. Nasa 4 centavos naman po ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 pesos and 97 centavos ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nasa 7 pesos and 30 centavos. Ang British pounds naman ay katumbas ng 76 pesos and 80 centavos. Nasa 66 pesos and 30 centavos naman ang euro. Nasa 41 pesos and 18 centavos ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 pesos and 21 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, masusubaybayan nyo na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ng ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Dinomina ng NLEX ang Blackwater para kunin ang 101-84 panalo at pagharian ang Kadayawan Basketball Invitational na ginanap sa University of Southeastern Philippines o USEP Gymnasium and Cultural Center sa Davao City. Siniguro ng Road Warriors na hindi muli silang matatalo mula sa kanilang pagkikita sa preliminary round at bumalikwas kaagad sa simula. Subalit sa ngayon ay hindi na nila pinigilan ang gasolina para pamunuan ang pocket tournament na nagsilbing paghahanda nila sa PBA 50th season. Sa kanilang unang pagtatapat, sinayang ng NLEX ang kanilang 17-point lead at nakuha ang 95-90 pagkatalo kontra sa kaparehong koponan. Malaki ang papel na linaro ni Cyrus Torres at Anthony Semerad sa panalo kung saan kapwa nakagawa ng 4 na 3-pointers.
Nakapagtala si Torres ng kabuang 19 na puntos habang nakagawa ng double-double si Semerad na may 16 na puntos at 12 rebounds. Nakagawa din ng double-double si JB Baggio na may 12 puntos at 11 boards habang nagdagdag si Dominic Fajardo ng 10 markers. Kahit 8 puntos lamang ang nagawa ni star guard Robert Bolek para sa NLEX, nakapagbigay naman ito ng 9 na assists. Pinangunahan naman ni Cedric Bearfield ang kanyang koponan sa nagawa nitong 15 puntos habang si RK Ilagan ay nagdagdag ng 10 puntos para sa Blackwater na nagkasya lamang sa ikalawang pwesto kahit tinapos nila ang preliminaries ng walang talo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pa rin maawat ang PLDT sa 2025 Premier Volleyball League o PVL Invitational Conference pagkarang daanan lamang ang Kobe Shinwa University ng Japan sa straight sets 25-20, 25-22 at 25-23 sa larong ginanap sa PhilSports Arena nitong Lunes. Hindi nagpakita ng pagkapagod ang high-speed hitters kahit may bigat ang kanilang schedule nitong pagkatapos din nilang kunin ang kanilang kauna-unahang korona sa katatapos lamang na PVL On Tour kung saan ang pinakabago nga nilang biktima ay ang Japanese squad ng Kobe Shinwa para umakyat sa 4-0 ang kanilang record. Sa kabilang banda, dumulas sa 1-1 ang record ng Kobe pagkatapos ang kanilang panalo sa Zeus Coffee. Pinangunahan ni Savvy Davison ang PLDT sa nalikom nitong team high na 17 puntos habang sina Alea Malaluan at Micah Reyes ay nagambag ng 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Maganda naman ang pinakitang laro ni Nagisa Komatsuda para sa Kobe Shinwa kung saan nakagawa ito ng 21 puntos galing sa 19 na attacks, 1 block at 1 service ace habang sina Kokoro Yasuma, Yuiya Yamano at Reira Miyazaki ay kapwa nakapagtala ng 7 puntos sa talo. Sa isa pang laban, nakakuha din ng panalo ang Signal pagkarang malagpasan ang unang set na pagkatalo patungo sa 22-25, 25-19, 25-18 at 25-19 panalo kontra Zeus Coffee. Nagpakitang gilas muli si Erica Santos, subalit ngayon ay nakakuha ito ng sapat na tulong mula sa kanyang kapwa HD Spikers para kunin ang kanilang unang panalo at gawing 1-3 ang kanilang record habang ang Thunderbells ay bumagsak sa 0-2. Halimaw muli si Santos kung saan nakapagrehistro ito ng 21 puntos habang nagambag sina Ishii Lalong Isip at Tin Tiamson ng 13 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Nakagawa naman ng 6 na puntos si Vanny Gandler sa kanyang pagbabalik sa koponan pagkaraan ang kanyang paglalaro sa Alas, Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa na kayang dalhin ni Juan Gomez de Leaño ang kanyang talento sa PBA? Kasalukuyang nasa bansa ang dating University of the Philippines star kung saan nagpakita siya sa isang exhibition match sa Pilipinas United 3-on-3 League o PUL nitong linggo, ilang araw bago ang August 29 deadline para sa mga aplikante ng Season 50 Rookie Draft. Sa isang panayam, sinabi ni De Leaño na hindi pa siya sigurado at tinitimbang pa niya ang kanyang mga opsyon pero isa ng posibilidad ang maglaro sa PBA. Pagkatapos ng kanyang collegiate career sa Fighting Maroons, naglaro si De Leaño sa Japan B-League,
sa Lithuanian Basketball Association at sa Korean Basketball League. At para sa kanya, ang pagbabalik sa bansa at ang posibilidad na makapaglaro siya kasama o kalaban ang kanyang kapatid na si Javi na kamakailan ay inilipat sa Magnolia Hotshots mula sa Terra Firma Jeep ay isang kaaya-ayang galaw sa kanyang karera. Nakatakdang ganapin ang PBA Rookie Draft itong darating na Setyembre 7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakumpleto ng Adamson University ang perpektong kampanya sa Cebu leg ng Shakey's Super League o SSL National Invitationals nitong linggo kung saan mabilis nilang tinalo ang Ateneo de Manila University. Dinomina ng Lady Falcons ang Blue Eagles 25-15, 26-24 at 25-14 sa larong ginanap sa Mandaue Sports Complex sa Mandaue City para makompleto ang 3-game sweep ng kompetisyon. Una nang tinalo ng Adamson ang mga koponan ng Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated o CESAFI na University of San Carlos at University of Southern Philippines Foundation. Naging between muli si team captain Shaina Nitura para sa Adamson kung saan nakapagtala ito ng 15 attacks, 4 na service aces at 4 na kill blocks para kunin din ang Best Player of the Cebu Leg Award. Dahil din sa panalo, nakuha naman ng reigning CESAFI champion na University of San Carlos ang second place finish. Tinalo ng Lady Warriors ang kanilang karibal na University of Southern Philippines Foundation 22-25, 25-17, 25-23 at 25-14 sa kanilang huling laro. Sinara ng USC na ginulantang ang Ateneo sa isang 5-set panalo nitong Sabado ang kanilang kampanya na may 2-1 baraha habang walang nakuhang panalo ang Lady Panthers sa buong torneo. Nakagawa naman ng 12 puntos si Frances Mordi habang nagtapos na may 7 puntos si Loris Tudao para sa Adamson. Napunta naman ang bronze medal sa Ateneo na nakakuha ng 15 puntos mula kay Zay Pasha na may 1-2 baraha. Gaganapin ang huling laban ng 3-leg tournament sa Batangas mula Agosto 29 hanggang 31. Ang mga kalahok sa Batangas ay ang mga koponan ng NCAA champion College of St. Benilde, Letran, Far Eastern University at University of Batangas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, lumabas na ang schedule ng mga laban ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Sa home and away format, unang mga kalaban ng Philippine National Team ay ang Guam na gaganapin sa kanilang bansa sa Nobyembre 28 at magkakatapat muli sila sa Pilipinas naman sa Desyembre 1. Magkakaroon ng halos 2 buwang pahinga ang mga koponan bago ipagpatuloy ang kompetisyon sa susunod na taon kung saan magsisilbing host ang Pilipinas para sa laban nila kontra New Zealand at Powerhouse Australia sa Pebrero 26 at Marso 1 ayon sa pagkakasunod. At sa pagtatapos ng double round robin matchup, tutungo ang Nationals sa New Zealand sa Hulyo 3 para kalabanin ang Tall Blacks bago tumungo sa Australia para makapagtuos laban sa Boomers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Bumida sa isang music video ang tambalan nina Shuvi Etrata at Anthony Constantino ng PBB Celebrity Collab Edition. Bibida kasi itong sina Shuvi at Anthony sa single ng singer na si Jenzen Guino na may title na Marupok. Ang marupok na single ni Jenzen ay tungkol raw sa kilig at saya ng pagmamahal. Sa umpisa pa lang ng music video o MV, pinakilig na agad ng dalawa ang viewers nang magkunwari silang nasa isang commercial, tapos sabay-sabing hindi kami marupok at nang magkatitigan sila itong sina Shuvi at si Anthony at magkatitigan sila, parang may spark agad, tapos dire-diretso na ang kilig scenes. Sunod-sunod ang mga eksenang parang college romance sa pamagitan ng palitan nila ng sweet text messages, pangungulit at syempre yung mga moments na tipong konting ngiti lang ay sapat na. Blooming man ang kanilang relasyon sa music video ay medyo may uncertainty din kasi natapos ang videong iyon na nag-iisa si Anthony at siya na lang ang nagsabi ng linyang, "Kaya hindi ako marupok." Ang naturang kanta ay lumabas noong Agosto 15 habang ang music video naman ay inilabas makalipas ang 7 araw. At maalala na nitong buwan lang, itong Agosto, kumpirmadong nililigawan nga ni Anthony itong si Shuvi. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, usapang beauty queen naman tayo. Kinoronahang Miss Grand Philippines 2025 si Emma Marie Tiglao ng Pampanga sa ginanap na Grand Coronation Night sa Mall of Asia Arena kagabi. Etong si Emma kasi ang kakatawan sa Pilipinas sa Miss Grand International 2025 na gaganapin sa October 18 sa Bangkok, Thailand. Pinutong ni Miss Grand International 2024 Christine Julian CJ Opiaza ang corona kay Emma na muling rumampa sa naganap na Coronation Night
para sa kanyang farewell walk. Bukod sa corona at titulo, napanalunan din ni Emma ang ilang special awards sa pageant, kabilang na ang Best in Evening Gown at Best in Swimsuit. Nanalo namang Miss Asia Pacific International Philippines 2025 si Anita Rose Gomez ng Zambales, habang Miss Reina Hispano-Americana Philippines 2025 si Francesca Beatriz Macleland mula sa Aklan. Itinanghal namang Face of Beauty International Philippines 2025 si Nikisha Nikki Bonafé Cheve ng Quezon City at Miss Tourism World Philippines 2025 na si Michelle Alceo ng Taguig City. Si Margaret Briton ng Bicol Region ang first runner-up at si Beatriz Angela Ocampo ng Rizal ang second runner-up. At nagsilbi namang host sa Grand Coronation Night ng Miss Grand Philippines 2025 sina reigning Miss World Asia Krishna Gravides at Universal Woman 2024 Maria Gigante. At sa susunod na buwan na ang training ng mga bagong kinoronang reyna para sa iba't ibang international pageant. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, may surprise cameo role ang 90s OPM sweetheart na si Barbie Almalbis sa isang pelikula. Ayon kay Direk Marla Ancheta, direktor ng pelikulang One Hit Wonder na streaming sa Netflix, hindi raw ito nagdalawang isip na isama si Barbie sa cast bilang representative ng 90s music scene. Pagbabahagi ng direktor, yun din kasi ang intention doon sa film. Kailangan magpasok kami ng mga kumbaga iconic artist noong 90s, talaga na legit noon. Noong time na yon, nag-iisa lang si Barbie Almalbis, so parang wala akong option kay Barbie. At ang naging challenge lang daw ay ang conflict sa schedules. Medyo nag-uurong-urong yung mga shoot dates namin, kaya natatakot kami na baka hindi na siya available sa araw ng shoot, sabi ng direktor ng pelikulang One Hit Wonder. At kwento pa, sinuwerte na sumipot at game na nakisali si Barbie sa shooting ng pelikula. At kahit hindi pa raw oras ng kanyang eksena, nakabang na agad si Barbie sa set at handang-handa para maki-join sa pelikula. Ang pelikulang binabanggit natin, ang One Hit Wonder, ay sa sentro sa kwento ni Lorena Dominguez na ginagampanan ni Sue Ramirez, na isang dating mga awit na muntik sumikat pero natalo sa singing contest noong 1984. Fast forward sa kasalukuyan, o PA o personal alalay na lang siya ng pinsan niyang ginagampanan ni Vivery Esclito. Dito rin niya makikilala ang si Entoy na gagampanan ni Khalil Ramos, isang passionate songwriter at vocalist na magiging inspirasyon niya para muling mangarap. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama GT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang.
Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.